Kaya kung ikaw ay gusto mo na magkaroon itong mga minivans na to, hindi po ito mabibilis ha. Talagang ito ay mga low speed lang. Hindi pwede doon sa matatarik na lugar. O hindi rin pwede sa mga super highways. Kaya sa Japan, hindi ito binababiyahe sa mga expressways. Bawal talaga. Doon mahigpit. Dito naman, ang akala siguro nung iba kapag bumili ka niyan, ay pwedeng gamitin mo sa expressways o nagagamit nila kasi wala namang pipigil, wala namang kukontra sa kanila, walang huhuli. Kasi hindi rin naman alam siguro ng mga enforcers, ng mga pulis na ito ay nakadesign lang doon sa urban settings sa Japan. So guys, ito naman po yung mabigat-bigat na sinabi ni Otto Ranz. Hindi daw po pwede sa expressway ng Japan at saka sa mga bundok ng Japan itong K-cars. Ito daw ay nakadesign for urban use lang. So guys, correct nyo na lang ako kung mali Kasi sa pagkakaalam ko, sa Japan po kasi, meron nga po dong JDM na subculture, kung tawagin nila, ay Kanjosoku. Ang ibig sabihin po nun, ito yung mga kotse na sineset up at pinapatunin, including po yung K-cars na ginagamit at ipinangkakarera sa Kanjo Loop Lines. Yang Kanjo Loop Lines po ay nahandon sa may Hanshin Expressway, Osaka. At dyan po sa may Hanshin Expressway, pinapayagang makapasok dyan yung mga K-cars. Kasi alam nyo guys, sa Japan, halos 40% ng mga sasakyan doon ay puro K-cars. Kaya yung mga K-cars, pinapayagan nila yung makapasok sa expressway. Alamin lang yung limitations ng sasakyan nila. Kasi tama naman si Otto Ranz na ang mga K-cars, mabagal yan, low speed yan. Ngayon, pagdating naman po dito sa atin, natural lang napapayagan niya sa may expressway. Kasi guys, ang requirements lang naman dito sa atin, para ka makapasok sa expressway, ay kailangan at least 400cc ang makina mo. Ang mga minivan kasi at saka itong mga K-cars ay 660cc yung makina. So, sobra pa ng 260cc. Actually, yung motor nga, basta 400cc. Pinapayagan sa expressway. Yun nga po, wala nang nose, wala pang mga sides. Naka-expose talaga yung rider. Di ba mas safe namang di hamak na nahandong ka sa loob ng minivan kaysa naman sa motorcycle. Ngayon guys, pagdating naman dun sa mga matatarik at ahonin, natural pwede nyo po yung gamitin na pang-ahon. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, almost 40% ng mga sasakyan sa Japan ay puro K-cars. At sa Japan po, maraming bundok. Hindi naman po pwedeng yung mga naka-K-cars doon ay hindi na pupunta ng bundok. Although naka-design siya for urban use, syempre inisip din po ng mga manufacturer niyan na darating yung time na gagamitin din yan sa mga ahonan. Kaya nga po yan ay low speed. Ang gear ratio ng transmission at differential niyan ay nakatono para umahon. Hindi nga lang po yan makakaahon na kasing bilis ng mga regular na sasakyan. At saka syempre, pag yan ang gagamitin nyo sa ahonan, huwag nyong i-overload. Ang hirap po kasi sa ating mga Pilipino, kung minsan, hindi natin sinusunod yung load capacity. Tapos pagka hindi makaahon, ang sasabihin natin mahina.